So, mga bagay na kailangan mong gawin sa isang lalaki upang palagi kang nasa isip niya. Oo, mga kamamay, kung gusto mo, ikaw palagi yung kanyang hinahanap, ikaw palagi yung kanyang namimiss, ikaw palagi yung kanyang tinatanong, at hindi ka mawala sa kanyang isipan, narito ang mga bagay, ang mga tips na inihanda ko sa iyo. Para sana masundan mo at sigurado ako mangyayari na hinding-hindi ka maaalis sa isipan ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na mangyari yan, simulan na natin ang mga tips na inihanda ko sa inyo. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki? So number 1, huwag mo kaagad ibuhos at ibigay ang lahat sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, kung kayo ay bago pa lamang sa isang relasyon o kung halimbawa naman kinikilala ka pa lamang ng isang lalaki, huwag na huwag kang magpipresenta na ikwento o isalaysay sa kanya ang buong buhay mo. Okay? So kasi mga kamamay, kapag ang isang lalaki, nakuha na niya lahat ng impormasyon, nasagot mo na lahat ng kanyang mga tanong, at kahit hindi pa niya tinatanong, sinabi mo na, ito nga pala yung paborito kong pagkain. Ito nga pala ang gusto kong palaging pinupuntahan. Ito nga pala ang hilig ko. Kapag ka lahat ng yan mga kamamay natukoy, nalaman ng isang lalaki, sigurado ako, mabilis magbabago ang ihip ng hangin. Mabilis magbabago ang lahat. Kung dati-rate, masaya ka na tinatanong ka niya, mangyayari, baka isang umaga na lang pagising mo, hindi ka na niya i-message. Hindi ka na niya tanungin. Bigla na lang siyang maging cold sa iyo. At magtataka ka kung bakit? Siyempre, nalaman na niya lahat ng mga exciting parts sa buhay mo. At kapag ka na-conclude na niya lahat, okay, kung anong meron ka, kung anong ugali mo, at naisama rin na niya kung pwede ka ba sa kanyang buhay, magkakaigi ba kayo na magkasama, magiging fit ba kayo? Kapag ka naisip ng isang lalaki na parang may kulang sa iyo, matik, kalas yan. Matik, aatras yan, matik, mawawala ng oras yan sa iyo. At automatic, magsasawa yan sa iyo. Kaya mga kamamay, kung ibibigay mo at ipakikilala mo ang buo mong sarili sa kanya, lahat ng ikaw, lahat ng meron ka, lahat ng gusto mo, sigurado ako mga kamamay, maaalis ka sa isipan ng isang lalaki at muli siyang maghahanap ng iba. Yung iba na po pwede niyang kilalanin pa rin, yung iba na magbibigay ng excitement sa kanilang pag-uusap palagi. Kaya ang payo ko lang kaibigan, ang payo ko lang mga kamamay, hanggat maaari, wag na wag niyong ibibigay ang lahat ng impormasyon na meron kayo. Especially, yung inyong, alam niyo na, yung inyong diamond. Kapag binigay niyo yan, automatic 90% ng mga kalalakihan, hindi ko naman sinabing lahat, nagbabago kapag ka nakuha na ang dapat nilang kuhanin sa inyo. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki, pigilan mo ang sarili mo na ibigay ang lahat. So number 2, huwag ka palaging mag-update sa kanya. Oo mga kamamay, kung kayo, nasanay kayo sa previous relationship ninyo, kung dati-rati ang sipag nyong mag-message sa isang lalaki, ang sipag nyong mag-update, babe, nandito na ako sa bayan. Babe, pauwi na ako. Babe, katatapos lang ng klase namin. Babe, ikaw ba, kamusta ka? Kapag ka palagi ka kasing nag-update sa kanya, ang isang lalaki ay mauumay rin. Mauumay na basahin ang mga message mo sa kanya. Especially kung wala namang bago. Especially kung mangungumusta ka lang naman. Make sure mga kamamay, kung kayo is magme-message sa kanya, kailangan yung makabuluhan. Kailangan yung tipong kakaiba naman. Yung may excitement. Hindi yung alam na niya kung anong sasabihin mo. Basa ka na niya. Huwag ganyan mga kamamay. Kapag ka masyado kang makulit, palagi kang nag-update, okay, paulit-ulit lang ang tanong mo, sigurado ako mga kamamay, mauumay sa yung isang lalaki. At malamang sa malamang, hindi ka mag-i-stay sa kanyang isipan para isipin ka. Sapagkat wala nang bago sa iyo eh. Okay? Wala nang excitement sa mga message mo. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na isipin ka ng isang lalaki, chill ka lang, magpahinga ka lang, maglaylo ka naman ng pagme-message sa kanya. Tandaan mga kamamay, kapag wala siyang nababasang message sa'yo, doon tataas ang attraction mo sa kanya.
Iisipin ka niya, ma-attract siya na isipin ka kung ano bang nangyayari sa'yo. Bakit parang hapon na yata, hindi ka pa nagpaparamdam? So, siya mismo yung mag-message sa'yo. Mamimiss ka niya, hahanapin niya yung kakulitan mo. Sigurado ako dyan mga kamamay. Kapag hinanap niya ang kakulitan mo, syempre, hawakan niya ang cellphone niya at i-message ka niya. So, sa ganyang pagkakataon, sa ganyang sitwasyon, mga kamamay, mangyayari na hindi ka maaalis sa isipan ng isang lalaki. Oo, sa unang 2 oras na hindi ka nagpaparamdam, okay lang. Pero pag tumagal yan ng 5 oras hanggang 8 oras na hindi ka nagpaparamdam, malamang iisipin ka na ng isang lalaki. At kapag madala kang mag-reply, kapag nag-chat siya, replyin mo lang ng ganito, kung ano lang hinihingi niya impormasyon, sigurado ako mas tataas pa ang halaga mo, ang interes ng isang lalaki sa iyo, at talagang hindi ka maaalis sa kanilang isipan. Kaya mga kamamay, ang advice ko sa iyo, huwag ka palaging mag-update at mag-message sa kanya. So next, magkaroon ka ng mga bagay na pagkakabisihan. Yes, mga kamamay, alam nyo ba mga girls, kung bakit kayo ay palaging kating-kati ang kamay sa pagme-message, pag-update sa isang lalaki, yun ay dahil wala kayong pinagkakaabalahan. Yun ay dahil puro lalaki ang laman ng inyong mga isipan. Kaya mga kamamay, kung ikaw ay isang babae na busy sa ibang bagay, busy sa mga bagay na maaaring makatulong sa sarili mo, o busy ka sa mga bagay na makakapag-improve ng sarili mo, sigurado ko mga kamamay, hindi mo maiisip na mag-update ng mag-update, hindi mo maiisip ang isang lalaki, hindi mo maiisip kung anong ginagawa niya kasi nga busy ka eh. Okay? Kasi nga busy ka sa mga ginagawa mo, sa racket mo. At kapag nangyari yung mga kamamay, may iwasan na ang madalas mong pag-message sa kanya, may iwasan na ang palagi mong pag-update sa kanya, at pag nangyari yon, tataas ang interes ng isang lalaki, iisipin ka niya, aalamin niya kung anong ginagawa mo, aalamin niya ang dahilan kung bakit hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Sa madaling sabi, siya yung maghahabol sa iyo. Siya yung magtatanong palagi kung anong ginagawa mo. Siya ngayon yung magtatanong kung bakit hindi ka nagpaparamdam. Okay, simple lang ang dahilan. Dahil sabihin mo, busy ka sa ginagawa mo. Sa madaling sabi, wag puro love life, wag puro lalaki ang nasa isip. Kapag marami kang oras na ibinigay sa kanya, sigurado ako, mauumay yan. Okay? So, makakatulong parehas yun sa iyo. Kapag meron kang pinagkakaabalahan, meron kang racket, meron kang ini-improve sa sarili mo, meron kang pinagbibigyan ng oras mo, makakatulong sa sarili mo yun. At the same time, mag-earn ka pa rin sapagkat ang isang lalaki ay maghahabol sa iyo. Magtatanong sa iyo palagi kung anong ginagawa mo, kung bakit hindi ka nagpaparamdam, at hindi ka nga maaalis sa kanyang isipan. Di ba bongga mga kamamay? Dalawa na yung purpose nun. Natulungan ka na, naghabol pa siya sa iyo. Okay? So next, huwag mong gawin na lumabis palagi sa inyong komunikasyon. Yes mga kamamay, huwag lalabis, huwag sobra, mas okay na yung medyo kulang. Bakit kamamay? Kasi kung medyo kulang ang inyong conversation o medyo bitin ang inyong pag-uusap, syempre nandun ang eagerness ng isang lalaki na muli kanyang kausapin. Pero kung sobra naman ang pagbibigay mo ng oras sa kanya, masyado ka nang makulit, masyado ka nang dumadrama. Kapag wala kayong mapag-usapan na topic, bigla mo siyang aawayin. Tapos pahabain mo yung usapan ninyo? O kaya naman, wala nang problema, tapos pinipilit nyo pang pahabain ng inyong conversation? Huwag ganun mga kamamay. Huwag masyadong maraming oras at panahon pagdating sa komunikasyon sa bawat isa. Yung tipong magkamustahan kayo. Okay, kahit isang beses lang sa isang araw, okay na yun mga kamamay. Ang mahalaga, nakakaunawaan kayo. Ang mahalaga, naiintindihan mo siya, naiintindihan ka niya. Okay, kung dahil lamang sa dahilan mo na namimiss mo siya, wag naman sana. Wag mo sana siyang kulitin. Hayaan mo hanggang sa dumating na siya yung magparamdam sa iyo. Pag siya yung nagparamdam sa iyo, ibig sabihin, siya yung naghahanap ng oras mo, siya yung mas nagmamahal, siya yung mas nangangailangan, siya yung maghahabol sa iyo. So kaya mga kamamay, pigilan mo ang sarili mo na magbigay ng maraming oras pagdating sa inyong komunikasyon. Okay? So, ilan lang yung mga kamamay sa mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. Sana mga kamamay, makatulong ang video ito. At kung ikaw man natulungan ng video ito, mag-comment ka naman kahit ano. Pwedeng pangalan mo, kung taga saan ka, para malaman ko rin kung sino ang mga nanonood sa atin. At the same time, kung hanggang saan ang naaabot ng ating video ito. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. Paalam.